lang sa iba't ibang pagkakataon sa pamamagitan ng mga propeta. No? So, my point is, halimbawa may sinabi ang Panginoon, lalo-lalo na yung hindi naman yung subject natin. Kasi it's been puzzled with me, yung Isaiah 48:16. Isaiah 48:16, no? Saan mo lang ito? Kapag natin Isaiah 48:16, sinabi ang Panginoon. Come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken. Amen. Diba? Sabi ron ng ni Isaiah, come ye near unto me, hear ye this, I have not spoken. Parang ang Diyos ay magsasalita. But, sa totoo, hindi pwede magsalita ang Diyos na rin kasi ang Diyos ay nakikipag-usap sa kanyang propeta. And then the prophets, what the Lord said, He will say, sasabihin niya sa mga tao. Na parang ang Diyos ay nagsasalita, pero ang nagsasalita ay yung prophets, ang Diyos sa pamamagitan ng propeta. So, minsan meron tayong nabasa, the angel of the Lord is speak, na parang ang Panginoon nagsasalita. Parang yung angel of the Lord na nagsasalita, pero ginagamit niya yung single pronoun na I or he, na parang ang Diyos na nagsasalita, pero pinapadaan niya sa akin, katulad dito, ipinadadaan niya sa propeta. Amen. Yun lang mga kapatid, no? Minsan may palang bago yan, lalo na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Lalo na sa 48:16, nakakala natin ang nagsasalita ng Diyos, si Prophet Isaiah pala yung nagsasalita. Kaya yung sinabi niya ron, and now the Lord and His Spirit have sent me. Sabi ng iba, yung tatlo, hindi. Ang nagsasalita ron ay si Prophet Isaiah. Ang speaker ay si Prophet Isaiah, at yung biron ay hindi si Jesus Christ, kundi si Isaiah. And now the Lord and His Spirit have sent me. Si Prophet Isaiah nagsasalita, hindi ay si Prophet Isaiah. But now, we will go to discuss our standing in the God. Mayroong background dito mga kapatid. I think siguro nasa Babylon na sila dito. Yung buong Ezekiel, sinakot na sila ng Babylon. It was Judah, Ezekiel 22:30, and I sought for a man among them that should make up the hedge, no? And stand in the gap before me for the land that I should not destroy it, but I found not. So sabi ng Panginoon, humahanap ako ng tao na tatayo in the gap, tatayo sa gitna. I think tatayo siya between God and man. The reason kung bakit naghahanap siya ng tao, upang hindi niya wasakin ang land o ang lupa. So, pagka sinabi mo upang wagwasakin ang lupa, ang subject ng talatang ito ay ang land of Judah. No? Before they umaari yung plano na sila sa kupin ito ng Babylon, naghahanap ang Panginoon ng taong tatay sa but they found none. No? Unfortunately, wala siyang nakita. Kaya ang Judah ay nawasak. Sila ay pinugtog ng Babylon. So, sa Old Testament, makikita natin, may mga taong tumayo sa gitna. Tumayo between God and man para mamagitan sa Diyos at sa tao. Halimbawa na lang ng plano nga sira o wasakin ng Diyos ng bansang Israel, tumayo sa gitna si Moses. Sabi ng Panginoon kay Moses, wawasakin ko na ang bayan niyan at ikaw na ang gagawin ng bansa. Pero namagitan ng Diyos, Moses stand between the God. So, ang point of subject ng ating pag-aaral dito ay kung mayroong tao tayo, a person that will go to intercede between God and man,
anuman yung plano ng Diyos, maaari magbago. Amen. Katulad doon kay Moses, hindi natuloy yung plano ng Diyos because Moses was stand in the gap between God and Israel. We could see that also with Abraham, though Abraham stand the gap between Sodom and God. We could see of Genesis, I think that's 18 or 19, somewhere like that, in the side. We know the story. Hindi na nililog ng Diyos na kanyang plano sa Sodom at Gomorrah. Kung nawawasakin niya. So, Abraham standing the gap. But unfortunately, pero kahit na paano, mayroon pa rin tatlong kanto ay naligtas. Amen. So, we could see here that na bago magbigay ang Diyos ng parusa, o bago siya magdala ng judgment, no? Judgment sa tao o sa mundo, He want to found someone na tatayin sa gitna. No? Kung hindi man tao or something, halimbawa na lang siguro we could found in the Ark of Noah, yung ang naging ship nila dapat din sa baka ay ark, no? Ang subject natin, God is looking for someone. So, here, maaaring yung iba sa atin, we could fill this space being an intercessory. Malaki yung nagagawa ng naging intercede. No? Maaaring hindi tayo, ako hindi ako singer, baka pag kumanta ako, hindi ko alam kung saan pupunta. But we could have something to do sa loob ng simbahan ni Good Intercede. Amen. No? Merong mga ministry sila dyan, hindi na lang ako sisulat naman. Minsan pag pinapanood ko yung mga kantahan natin, tapos yung recording, yung guide natin, nakakamulis. Lalo na yung mga kantahan natin, pwede na tayo mag-concert sa labas. But behind, sabi nga, behind a successful husband, there's a woman behind. Sa isang gawain, mga kapatid, para ito ay lumago, ang nasa likod ito ay mga intercessor. Yung mga nag-i-intercede. No? Kahit anong panahon, mga kapatid, panahon ng kapayapaan, panahon ng digmaan, there needs somebody to go into it. Kaya talagang dapat tumayo. But unfortunately, sa binasa natin, and I sought for a man among them that should make up the heads and stand in the gap before me for the land. So, pagka sinabing land, kasama din yung tao, that I should not destroy it. So, God already planned to destroy the land. Plano na niyang nawasakin yung lupa. I think talagang nakaplano na sa kanya na nawasakin ang Jerusalem, but still he was looking for someone to stand between them. Siguro kung may tumayo, baka hindi nila dinanas yung destruction ng Jerusalem. O baka hindi sa generation nila. Siguro, like what happened in Nineveh, no? When Jonah, si Jonah inutusan ng Diyos para mangaral. Dito, nakaplano lang sila ng Diyos sa akin ng Diyos yung Nineveh. Jonah was sent by our God to teach them, mangaral siya, pero hindi siya pumunta for some reason. The reason behind that is Jonah is a prophet. He know that Nineveh someday will used by God to destroy Israel. Kabilang ang Nineveh sa bansa gagamitin ng Diyos para wasakin ang bansa Israel. Kaya Israel.
Jonah, sabi niya, Panginoon, alam mo naman, ipapagin ka. Pag nagsisi siya, papatawarin mo. But behind that, sabi ng mga nag-aaral ng Bible, alam niya na ang Nineveh, kasi Nineveh is sakop ito ng Syria, no? At yung mga prophets, alam nila yung mangyayari sa bansang Israel. Yung gagawin na pagdugtong ng mga Syria, talagang papahirapan at bawasan ng bansang Israel. So, Jonah, hindi siya nagpunta ron, yun ang rason talaga. You know that one day, ikaw ba naman, alam mo naman, may kang vision, no? Prophet ka. Nakita mo yung kapitbahay mo, yung kanyang angkan ay papatayin ang angkan ko. Sinabi na Diyos, warningan mo, mamamatay siya dito, warningan niya. Para yung angkan niya, hindi mapatay yung aking angkan. So, pero hindi gano'n. God always needs somebody to stand between the gap. So, ang trabaho nung mag-intercede, parang ano yan parang yung tuturo ni Pastor Joel, yung preventive law. Halimbawa, yung napatay yung kapatid mo, huwag na lang sa patay. Halimbawa, yung nabaon sa, huwag na lang yun, doon na lang sa yung kapatid mo, yung asawa ng kapatid mo namatay at walang anak. At ikaw yung susunod, ikaw yung gawin, ikaw yung magtatayo ng lahi ng kapatid mo. Baon sa utang yun, ikaw yung tutubos ng utang niya. No, I mean, ang virtue doon, hindi natin nakita yung karunungan doon. Kahit ngayon, totoo yan sa mga kapatid. Yung Joel, di ba, yung kuya mo, pagka inaway ka sa ispo, kaya mga bunso swerte, si Sian matapang, maraming masusumbungan. Pagka kuya ka, wala kang masusumbungan, ay then ibubuli ka o pag hindi matapang ka. Kung bunso ka, pag inapi ka, bumi ka sa bahay, sumbong ka kay kuya. Yan yung beauty ng Joel. Pag solo ka na ka, wala kang susumbungan. Kaya yung beauty ng Joel, yung Joel, ikaw yung magtatanggol sa nakababata mong kapatid. Unfortunately, hindi ito ginawa ni Esau kay Jacob. You know why? Because the time sa panahon nila Ezekiel, nung sinakop ni King Nebuchadnezzar, tinawag niya bansang Jerusalem, binagsak niya yung templo, no? Lahat ng mga Israelitang tumakas, nagtago kay Esau. Esau din was Edom. Pero ang ginawa ni Edom ay imbis na itago yung kanyang kapatid, no? Imbis na itago yung kanyang kapatid, pinuntahan niya yung mga Babylonian, nandito may Israelita rito. Bukod sa sinumbong, usually, di ba, yung trabaho ng Joel, protektahan niya kapatid mo. Pero the Edomites, hindi nila protektahan, sinumbong pa nila. No? At yung mga nakaligtas, at yung natirang mga bagay sa Jerusalem, kinuha pa nila, ninakaw pa nila, kaya nagalit ang Diyos sa amin. No? Kaya makikita niyo sa Malakay, inibig ng Diyos si Jacob. That's the very reason. So, wala na. Amen. Siguro nahihito na tayo. Okay, yan. Now, when we go back to our study, sabi rito, the Lord found no man. Pero walang nakita ang Diyos na tao.
1 Timothy 2:5, sabi ron, there is one God, and there is one mediator between God and man. The man, Christ Jesus. Ang taong si Kristo Jesus. Ito. But going back to the book of Ezekiel, walang nakitang tao. Wala pa yan, Jesus Jen? Christ, you ever pass Ito through. hindi tulad. Ito. Ayaw Si mo. Wala Jesus na Christ tayo. ay hindi, He's not just a man. No? Sabi ko nga nung nakaraan ko siguro dito, yung man sa libro ay napaka-complex. Complex yan. May tatlong Wala na. ng man. Samantalang sa Greek, isa lang ang tupos. Nilalay Ito mo ay yan. din subject natin. So, nandun si Jesus Christ, sa bagong tipan, nandun si Jesus Christ to intercede to us. No? You know, the intercessor, yung tagapamagitan, ang trabaho niya is to protect yung global. Kaya, parang yan parang ikaw yung shield. Bawa yung kapatid mo, nakikita mo nasa kaabang kalagayan. We don't need someone to say to you to pray for your brother or your sister. Okay, pray for them. No? Yun yung trabaho na pwedeng gawin ng Christ. We could intercede. You know what? Hindi mo alam yung, but by that time, pinapractice mo yung pagiging sudan. Warrior ka. You are there not only to protect by prayer, you are also there to pay amends. No? Panginoon, yung aking kapatid, ingatan mo, Panginoon. I pray in the name of Jesus, balutan mo siya ng itulog, na huwag siya mapahama. At hindi lang yan, sa buong, in all the members of ng simbahan. And anyhow, it is the prayer of our Lord Jesus Christ. No? Our Lord Jesus Christ say, sabi niya, I'm not praying, I think that was in John 17. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. That's the intercessory prayer ng ating Panginoon sa atin, pangkalahatan sa simbahan. And then sinabi din niya, dinadalangin ko yung mga nakakakilala sa pamamagitan nila. So, hindi lang yung mga apostles na nag-intercede ng Panginoon, pati sa atin, yung makakakilala pagkatapos, makakakilala sa pamamagitan ng